Hello po, kamusta po kayong lahat? Lagi po kayong mag-iingat saan man kayo naroon. Welcome po sa ating channel, ang showpol.ph. Ngayon po ay ika-29 ng Mayo, taon 2024. Ang topic po natin ngayon ay ang interview po ni Ms. Rita Gadi kay Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City. Alam naman po natin, medyo mainit pa po yung nangyari sa Tacloban at marami pong mga lumabas na mga balita dyan, kanya-kanya pong opinion. Pero ako po, pinapangunahan ko na kayo. Yung pong video na ating panonoorin ay wala po ako sa posisyon para magbigay ng komento sa loobin kay Mayor Alfred Romualdez. Kaya po yung mga sakaling mga panood nito na mga taga Tacloban, kayo po ay inaanyayahan ko na magkomento sa baba. Sa lahat po ng mga nakakilala kay Mayor Alfred Romualdez, ako po hindi ko po siya lubos na kilala. Wala po akong kinalaman. Wala po akong alam kung ano po yung kanyang profile, kung ano po yung kanyang pamumuhay sa Tacloban, dahil hindi po ako taga riyan. Ito lang pong video ito, gusto ko pong mapanood ninyo. Gaya po na sinabi ko, sa mga taga-Tacloban o sa mga lubos na nakakilala kay Mayor Alfred Romualdez, magkomento po kayo sa baba, ibigay niyo po ang inyong opinion sa video inyong mapapanood. Pero bago po yan, update po muna tayo sa ating currency exchange. Ang 1 US dollar po ay equivalent ng 58.545. Ang New Zealand dollar po ay 35.838. Bahraini dinar 155.71. Kuwaiti dinar 190.71. Ang Saudi Arabian Riyal po ay 15.612. Canadian dollar is equivalent to 42.729. Japanese yen 0.371. British pound 74.454. At ang ating pong euro ay 63.234. Yan po ang ating latest currency exchange. Ngayon po ay punta na po tayo sa ating topic, yung pong interview ni Ms. Rita Gadi kay Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City. Muli po, sinasabi ko sa inyo na wala po ako sa posisyon para pangunahan yung mga sasabihin ni Mayor Alfred Romualdez. Ako po ay magbibigay ng konting komento, maaari sa mga aking mapupuna, dahil yan po ay karapatan natin magsalita bilang isang Pilipino, lahat po tayo. Pero mas inaanyayahan ko po yung mga taga-Tacloban na mas nakakilala kay Mayor Alfred. Magkomento po kayo sa baba, ibigay niyo po ang inyong mga saloobin. So umpisa na po tayo. With us, yun ang sabi ng mga bata, sabi ng mga everybody else. That's how they spoke of you. The father stayed with us. Andyan ang tatay, andyan ang ama. So, we will go back to what Tacloban was then and what happened afterwards. But right now, let us look at local government. Because that is the foundation, the basis, the roots of what our nation is. So, Mayor, lahat ng mga sinusulat dyan sa local government code, lahat ng kailangan yung gawin, lahat ng mga responsibilities ninyo, etc. Pero, how is that connected with the overall scenario of the nation, of the national consciousness? What are the towns and cities, like your town, your city, for instance? What is that as far as the nation is concerned?
Well, I'm glad you asked that question. What's important for a chief executive? Tacloban City has been a highly urbanized city for more than 10 years. And being the capital of the region, which is composed of about 6 provinces, it's important to know the role of a capital city. The services that we provide, the economic gains, opportunities presented to the people, and very importantly also, um, what happens is Tacloban is basically a reflection of the entire region on development, progress, the achievements of delivering the proper services. And also being a university town, having 3 universities in Tacloban City, it is very important that they are also involved in policy making, and you can see the lifestyle of the people. That's why we always say, even as chief executives, we have to influence the proper, the correct lifestyle of our people, because that will lead to progress, development, and ultimately, they can see that, there will always be a lot of opportunity in our city. So this is important, and I'm happy to say that we were given award. We're always top 3 in the highly urbanized city category as the fastest developing HUC in the country. And nakita ko rin we got the award saying that our GDP is 13.6, 13.8%. In fact, even our inflation rate, is quite low. So makikita mo na talagang, things are working, you know, um, as fast as we can. But syempre, we always want it to be faster. But I would inject this, and I think the reason of this fast development here in Tacloban City is also, I always tried very hard to remove, uh, too much politicking in the city, and just get down to what has to be done and face the challenges. And while you face those challenges, make it lessons for people to learn from. And this makes them a better person, and always now having the strength to face challenges, and knowing that the the um, the gains are very big. That's why you look forward to having challenges, and because these are actual lessons in life. And and I'm happy to say that um, I'm quite happy with the development of what's happening in Tacloban. Well, there's a difference. I'm happy, but I'm not contented. I think there are a lot of things we have to do. Kaya ganun talaga. That's a very good indication, especially when you say that not too much politicking. We are all political animals. I think even before a child is born, meron ng political color. Kaya talagang everybody becomes a kibitzer. Everybody has something to say. You're correct by analyzing how politics sometimes derails where the focus should be. But this actually boils down to leadership. They follow how the leaders behave. So, like Tacloban City, for instance, you have only one congressional district, right? There are other places where, ang dami-daming mga representatives, etc. And then you have also several other um, politicians coming in. And so that's where the people get this. I mean, they wallow in barbershop talk, etc. But you have been able to lead the people towards certain goals. How can this be done? How can you lessen the politicking or the political thinking of the great number of your constituents and have them concentrate on progress, etc. And all. You showed this during the pandemic, sa COVID. You were able to harness them to just concentrate on food on the table and medical assistance and all. So paano ito
nagawa. So these are some of the lessons we would like to hear. Oh, Ulitin lang po natin yung tanong ni Miss Rita Agadi kasi po parang medyo naguluhan po ako sa sagot ni ni Mayor Alfred Romualdez dito. Or ako lang po, o pwede nyo po ako i-correct. Balikan lang po natin yung sinabi ni Miss Rita Agadi ng konti. Progress, etc. You showed this during the pandemic, sa COVID. You were able to harness them to just concentrate on food on the table and medical assistance and all. So paano ito nagawa? So these are some of the lessons we would like to hear. unang-una, Yung po bang tanong tungkol sa nung pandemic o yung po bang balikan po ulit natin? Kasi meron po siyang binanggit na si Mr. Rita Agadi na tungkol sa pandemic, pero tingnan po natin yung sagot ni ni Mayor Alfred Romualdez dito. unang-una, kung naalala niyo po na nung panahon na yon, maraming mga Taclobanon galit na galit sa presidente dati. Yun po, yung panahon na yun, hindi niya po na-specify yung panahon na yun, kung anong panahon po yun. Kasi po yung binanggit ni Ms. Rita Agadi, yung sa pandemic, parang yun po yata ang tanong, pero hindi ko po maano yung sagot ni Mayor Alfred dito. At talagang ini-encourage ko, huwag natin insultuin, huwag natin galitin. Kung kailangan mo ng tulong, kailangan mabait ka. Talagang you be sincere and you ask for help. Nobody's perfect. I understand that. But to gripe on a wrongdoing and to gripe all the time, will not get you anywhere. So this is what I've been telling, our people. Kahit masakit yung ginawa o naranasan nila, let's move forward. And let's give the respect, and let's continue to move forward. All presidents for that matter, yun ang lagi kong sinasabi nila. Tayo, di ba, may kasabihan kung sino yung nakakaintindi, yun na lang nakaunawa at yun na lang talaga ang mag-move forward. Kaya ako talaga, yan ang number one concentration ko dito. Yan ang number one focus ko dito sa mga tao sa Tacloban. We want development, we want progress. We're tired of bickering. Because ultimately, when you subscribe, at pagka talagang tinanggap mo yung mga palaaway, yung mga away-away na ganyan, walang pupuntahan yan. At ultimately, tayong talo niyan. At sa pinaka rin dyan, kung makikita mo, katulad yan, may mga ibang grupo gusto pumunta dito o manggulo. Ang mangyayari, parang some areas in Mindanao, it creates this perception that ba't magugulo mga tao doon? Bakit ganyan? So, tourists will not go there. Investors will shy away from your area. So, Pero dito po sa sinabi niya na mayroong mga ibang grupo na gustong pumunta doon at manggulo, kung hindi po ako nagkakamali, yun po ang tropang maisog po yung kanyang tinutukoy dyan. Ganun po ba yung alam niya na pag pumunta sa lugar niya ay manggugulo na? don't do that. But So yung sagot niya dito medyo hindi ako komportable. Una, yung sabi niya ni Ms. Rita Agadi sa panahon ng pandemya, sabi niya na galit ang mga tao sa presidente, tas ngayon itong lumabas na may mga taong gustong pumasok sa lugar nila, manggulo. I welcome, all kinds of help. People that come here that, have good motives, you have to share solutions. You're coming here to share solutions. But I don't welcome people coming here, just to deliver insults and to agitate the people. I don't tolerate that. In fact, I was very, very careful because alam niyo, nung panahon na yun, galit na galit talaga mga tao kay President Aquino noon eh. Talagang, ano mangyayari kung i-incite mo pa yan at sasabihin mo na, sige, mag-rally tayo, makipag-away tayo. Anong nangyayari? Kukulong tayo lahat. Ano nangyayari naman sa pamilya natin? Di ba? Wala talagang pupuntahan yan. Hindi magandang pakayan. And most of all,
That's not the true nature and trait of a Filipino. So dito, ang pinapatungkol niya si dating presidente Noynoy Aquino dahil minention niya yung pangalan. Tayo nakikita natin, ang dami namin pagsubo. Nakikita nyo, even our borders are being threatened already. And yet what? We can't get our act together. If there is a mistake or there's something we don't like about our leader, then we come and see how we can support and fix it. Di ba? Tama yung sinabi, sino presidente sa Amerika nagsabi nun na, don't ask what the government can do for you, but what can you do for your government? Well, we have to unite. We have to be more nationalistic and move forward. Because tayo rin masasaktan. Tayo rin mahihirapan dito. Kaya yan naman ang sinasabi ko sa mga Taclobanons na, we always move forward. If there is a mistake or there is something we don't like, it's good to voice it out. It's good to have debates. It's good to come out with issues and then debate on that issue and then move forward. And most importantly, kailangan hindi natin sino-shortcut yung sistema. Kasi pag sino-shortcut mo yung sistema, yung katulad niyan, may nakita kang hindi maganda, tatanggalin mo. Diba? O sasabihin mo, you file the proper charges and then you go through the system and when you see there is a fraud in the system, then we correct it. That's why we're in government. Then we move now for amendments. See, this is what I think, we have to mature in as Filipinos. Katulad niya, may problema ka sa area mo, kausapin mo yung congressman mo. Huwag mo dalhin yung issue sa ibang lugar at doon mo i-debate yung issue na yun. Sayang naman yung kayo nagluklok ng congressman ninyo, kayo naglagay ng senador ninyo, kayo naglagay ng mga mayor nyo at saka mga governor ninyo. Yan ang lapitan nyo, yung mga representative. Pag hindi kayo naman sinusunod, huwag nyo na rin ihalal. Sa election, huwag nyo ilagay. Diba? Pero yan naman ang sinasabi ko lang na hindi naman wala akong tinitira. I don't like that. My more than almost 20 years in politics, I always say that, there's always a win-win situation, especially kung yung issue, Filipino versus Filipino, ay may win-win situation. Talagang it's our duty to look for a win-win situation. There is no Filipino that we should put down or even remove, I disagree with that. I feel that, there is a process that we follow. We are a democratic country. Let's follow that. And I think that, we have enough intelligent leaders, okay? And kaya importante ang tao talaga, ipe-pressure natin yung mga leaders natin talaga na gumawa ng tama or most importantly, pakinggan yung hinaing ng tao. At doon tayo gagawa ng solusyon. Okay po, pakinggan ang hinaing ng tao. Hindi po ba yung nangyayari? Balikan po natin yung isang parte na dyan na may sinabi niyang na tanggalin. And most importantly, kailangan hindi natin sino-shortcut yung sistema. Kasi pag sino-shortcut mo yung sistema, yung katulad niyan, may nakita kang hindi maganda, tatanggalin mo. Yan po, yung may nakita kang maganda, tatanggalin mo. Yung po nangyari sa gobernador ng Tagum at sa mayor po yata ng Cebu, wala silang natanggap na o hindi sila nabigyan ng due process. Sila po ay bila na lamang na sinuspinde. Ano po ba masasabi nyo dyan? Diba? O sasabihin mo, you file the proper charges and then you go through the system and when you see there is a fraud in the system, then we correct it. That's why we're in government. Then we move now for amendments. See, this is what I think, we have to mature in as Filipinos. Katulad niya, may problema ka sa area mo, kausapin mo yung congressman mo. Huwag mo dalhin yung issue sa ibang lugar at doon mo i-debate yung issue na yun. Sayang naman yung kayo nagluklok ng congressman ninyo, kayo naglagay ng senador ninyo, kayo naglagay ng mga mayor nyo at saka mga governor ninyo. Yan ang lapitan nyo, yung mga representative. Pag hindi kayo naman sinusunod, huwag nyo na rin ihalal.
sa election, huwag niyo ilagay. Di ba? Pero, yan naman ang sinasabi ko lang na hindi naman wala akong tinitira. I don't like that. My more than almost 20 years in politics, I always say that, there's always a win-win situation, especially kung yung issue, Filipino versus Filipino, ay may win-win situation. Talagang it's our duty to look for a win-win situation. There is no Filipino that we should put down or even remove, I disagree with that. I feel that, there is a process that we follow. We are a democratic country. Let's follow that. And I think that, we have enough intelligent leaders, okay? And kaya importante ang tao talaga, ipe-pressure natin. Ipe-pressure natin yung mga leaders natin talaga na gumawa ng tama or most importantly, pakinggan yung hinaing ng tao. At doon tayo gagawa ng solusyon. Okay? Pero tanggapin na natin na hindi natin hilalal ang Diyos. Ang hilalal natin dyan ay tao din. Nagkakamali din yan. Pero imbes na batikusin or tanggalin, tulungan na lang. Yan, sir. In fact, nagkakamali, dapat itama. Pero yung lagi po nagkakamali at hindi nakikita yung ano yung nakaraan na nandun naman siya at mag-iiba ng storya, siyempre po maku-question. Magtatanong po ang taong bayan, bakit nung una ganito ang sinabi mo, tapos pag sa bandang gitna o huli, nag-iba ka ng kwento, ay meron po talagang question doon. at mind you, ma'am, nung kasagsagan ng rehabilitation ng Yolanda, I will never move for the resignation of President Aquino. I sincerely think he tried his best. Mali-mali lang yung ano niya, then okay lang. But importante, nakatulong naman din Nakatulong naman sa Tacloban. President Duterte, nakatulong din sa Tacloban. Di ba? So marami. Pati na nga yung mga hindi presidente nakatulong. So sa na rin po nanggaling, nakatulong si Presidente Noynoy, bagamat hindi po ganun ka-swabe o ganun ka-perfecto, si Presidente Duterte nakatulong din. At yung po bang impormasyon na napunta o nabigay kay Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin niya po mali. Sabi niya na nothing has done on the previous administration. Pero po sa mga bidyong kumakalat ngayon, nung una po, andun po siya, nagpapasalamat. Kayo po, andun po kayo nagpapasalamat. At yun po sinasabi ko na bakit sa bandang huli ay nag-iba ng kwento. Yun lang po yung pananaw ko. Itong kinalulungkot ko buti na itanong mo din yan Alam mo, ilang beses, tuwing dadating ang anibersaryo ng Yolanda, ilan ng politikong gumamit ng issue ng Yolanda at maalala sila para ma-elect sila. Pagkatapos pinag-aawayan sino yung nauna dito. Pinag-aawayan pa nila sino yung pinakamalaking tulong. Pero ang nakakatawa dito, lahat nila tinanong except me. Ako yung nandito din. So, kung sinong nauna dito. Baka hindi nyo magustuhan yung sasabihin ko. Dapat Mayor, sabihin mo. Dahil kung yung pong taong na tumulong dyan, karapatan pong malaman ng taong bayan kung sino po yung taong tumulong. Kailangan pong malaman ng tao sino po ba yung sinasabi nyong huling taong nandyan na tumulong sa mga Taclobanons. Karapatan po ng taong bayan at karapatan din po ng tumulong na malaman, ipaalam sa tao na siya ay tumulong. Hindi po ba? Sinong unang, pero importante dito, hindi naman rin yung sinong unang dumating. Ang importante dito, sinong huling umalis. Sino yung talagang nagbabad dito at sinikap nila. Hindi tulong pangtanggal ng konsyensya o pangaras konsyensya. Pero tulong talaga kasi alam nila itong sapat at itong dapat na tulong.
Yan ang importante. At lahat yan, kaya lagi ako nagpapasalamat sa lahat ng tumulong, lahat ng pumunta dito. Pero wala akong binibida na ito yung nauna, ito yung huli, ito yung lahat kayo tumulong. Kaya kami nagpapasalamat. Kaya lagi namin pinapakita dito sa Tacloban, we're trying our best to make our city beautiful because also gusto namin, this is one way of thanking all the donors and all that helped us na malaking bagay yung tulong nyo. Parang binigyan mo kami ng halaman at pinalaki namin, pinalago namin at gumanda. Yun naman ang ginagawa ng mga Taclobanon dito. Kaya ako, nalulungkot ako sa totoo lang, nalulungkot ako sa political scene ngayon, nag-aaway-aaway dun sa taas. Pero kung talagang pakikinggan natin ang gumagawa ng away, lahat ng mga middleman lahat sa gitna gusto na nag-away-away. Kasama na doon, yung hindi nabigyan ng pansin, yung hindi naman, kasama doon. Talagang ginagatungan yung mga leader para mag-away-away. Hindi naman sana dapat gano'n. Kaya ako, kapag tatanungin niyo ako, ayoko magsalita at wala talaga akong gagawin para lumalim pa yung mga sugat. Kailangan talaga trabahuin natin na mag-move on na tayo. Let's work with our leaders. They are already there. That's where I move. Let's speak of President Duterte, former President Duterte, who graduated from Sambeda, is where also my father graduated from Sambeda. When they were both mayors, bumisita nga dito si President Duterte noon dito, di ba? So, VP Sara, I feel, close to her. I support her fully. People in Tacloban are happy with the work that they've done. But, syempre, kaya pag naririnig akong katulad yan, si President Marcos was here naman, Bongbong was here a few days ago. Nakatawa ako kasi itong mga media so-called inispin nila na sinabi daw ni Presidente na wala daw na itulong si Duterte kay Yolanda Rehab. Alam mo, sa totoo lang, pati ako nagulat naman dahil yung tanong, iba naman Ang tinatanong talaga noon, yung i-prioritize ba niya yung pag-ayos ng Maharlika Highway. Sa totoo lang, mula nung panahon ni President GMA, problema talaga yung Maharlika Highway na yan. Ilang presidente nang dumaan, hindi talaga maayos ang isang portion, tapos yung isang portion naman masisira. Kaya, ano po sa palagay nyo yung sinabi-sabi ni Mayor Alfred? Ito ba magkamali ng tanong nagkamali ng paliwanag ang mga tao na hindi ang rehabilitasyon ng Yolanda ang ibig sinasabi ni President Bongbong Marcos? Yan po kasi ang pinupunto ni Mayor Alfred Romualdez. Kaya po sa mga taga-Tacloban, kayo po ay inaanyayahan ko na magkomento, magbigay ng pahayag. Kaya sabi ko po nga sa sarili ko na wala po ako sa posisyon, pero ako po ay may gusto ko lang yung akin po ay pinupuna ko lang, yun po yung napapuna ko. So yan po yung mga opinion ko. Kaya kung meron po kayong opinion at sa tingin nyo tama, wala pong problema, magkomento po kayo sa baba para po maliwanagan kami o kung kami po ay nagkakamali. Kaya ang sinabi basically ni President BBM, lahat ng rehabilitation supposedly ng Yolanda, hindi pa naman naayos lahat, mayroon pang natitira. Okay, so he identified that Maharlika Highway as one of them. But malaki ang problema ng Maharlika Highway na yan. Kasi nung kinonstruct nila, in the first place, hindi maganda yung location, hindi maganda yung pundasyon, maraming kulang sa drainage. Kaya ang ginagawa nila, they keep rerouting. Lagi nila nire-reroute yung Maharlika Highway. And probably, if you look at it, 1/3 of it has already been rerouted. Because when they go around the problem, rather than fixing that road, then they go around. They make another road to go around it. Yun ang ginagawa doon kasi mahirap talaga yung terrain dyan sa Samar. Marami kasi it's quite liquid, muddy, hindi naman rocky yan na you can say
that will build a strong foundation. And that I see he was referring to that, na ilan talagang, now, siyempre, huwag naman din tayo masyadong sensitive. Kasi kung ako magsasalita, totoo naman talaga, marami ng presidenteng dumaan na one thing na masasabi ko, mga Tacloban, happy na si BBM ang presidente. Kasi bakit? Alam nyo, when I was congressman, 1998, modernization ng mga airports, biglang kasama sa Tacloban City Airport yung bill na yun, tapos biglang nawala At biglang Bacolod, Iloilo, and I think another one na sinama nila sa development. Pagkatapos, after that, umupo naman din si President GMA, hindi rin nagawa yan, hindi rin natapos yan. Hiningi ko nga noong panahon na yan kay President GMA, sabi, ibigay nyo na lang sa City of Tacloban yung airport na yan, kanina na lang magtatapos So, hindi rin naayos yan. Pagdating sa President Noynoy, kay President Pinoy, if you remember, yung budget namin para sa airport, biglang napunta sa PIDAF. Tinanggal dun sa airport, so hindi na naman natuloy yun. Kung hindi nadadating yung Pope, hindi nga masisemento yung tarmac na buong area na yun Dumating yung Pope, kaya walang paglalagyan yung Pope. Kaya talagang sinemento nila, minadali nila yun. Pagkatapos, nung dumating naman si President Duterte, dapat 6 years, tapos na rin yan. Hindi rin natapos yan. Ngayon, at least pinangako na ni President BBM, finally matatapos. Di ba? Now, you're saying now that bakit biglang mahal yung mga ticket papunta sa Tacloban? I mean, the people complaining are definitely not from here because me, as you know, alam mo kasi kailangan malaman mo yung history Diba? This is where Magellan landed, Homonhon Island. Diba? The first mass dyan sa Southern Leyte, ginawa yan dyan sa... Kaya kung titignan mo, lahat ng barangay dito may piyesta. Tacloban alone has 138 barangays. Lahat ng piyesta na yan halos nasa May. Today, fiesta nga ng San Jose. May fiesta, each barangay has a fiesta. And other than that, there's another fiesta that comprises all the barangays in San Jose. So basically, you have 2 fiestas in one area. Okay, and that's 138 fiestas in May and in June. Okay, be that as it may, na nangyayari yan, maraming umuwi galing Manila, galing iba-ibang lugar. Kaya talagang, ang practice ng mga airlines yan, pag May, June, talagang nagdodoble ang mga flights dito. Hindi naman nila magawa yan kasi under-repair rin yung airport namin. Sa daming landing dito ng mga airplano talaga, every year nire-repair halos na yung runway. Because we're quite congested. In fact, that's why, even 5 years ago, they were already saying that the airport here must be expanded. Kasi the airlines keep saying, we can add more flights. Pwede kami magdagdag ng mga flights. Ang problema, walang paglalagyan ng tao sa departure area at sa arrival, masyado maliit. So these are issues So ang akin lang dyan, just like sa mayor, pag sinabi sa dami-daming mayor dumaan, hanggang ngayon, hindi nagawa ito, hindi nagawa ito, tanggap ko na lang yun. Gagawin ko. Diba? Kaysa naman gawin big deal, gawin away, all that. Ay gali, we have so many problems. Right now, we have a problem with water. I know it's not only us, it's Cebu, Iloilo, many of the big cities have a... So, yan po yung sinasabi ni Mayor Alfred Romualdez gawa ng issue ng Ticket Airlines. So, tatanungin ko po yung mga taga-Tacloban. Kayo po yung makakasagot niyan dahil kayo po yung mga taga riyan na bumabiyahe na kapag ganitong buwan, May or June, na talagang hectic ang schedule sa mga flight. Totoo ba talaga na ganyang kamahal ang nagiging patong ng ticket o nagdodoble, triple pa nga? Sabi, umabot daw ng 20,000 ang flight na one way lang. Ganun po ba talaga? Kayo po ang mga taga-Tacloban na ako po yung nagtatanong sa inyo. Kayo po ang makakasagot niyan dahil kayo po ang taga riyan. Pati po yung mga taga Cebu rin, tatanungin ko rin po kayo. Dahil kapag po dumating po yung piyesta sa Cebu, yung pong sinulog,
Ganun din po ba yung presyo ng flight, ng ticket ng eroplano kapag darating po yung Sinulog Festival? Pati rin po sa Iloilo, yung pong Dinagyang. Pati rin po sa Boracay, sa Aklan, yung pong Ati-Atihan Festival. So kayo po, nagtatanong lang po ako kung yung pong yan po, mga sikat po na yan, mga festival po yan. Sinulog, Dinagyang, at Ati-Atihan. Kapag po ba dumating yung mga ganyang okasyon, yung pong bang ticket ninyo ay nagmamahal din po? Nagdodoble, triple din po ba? Pwede po kayo sumagot dahil gusto ko po malaman. At saka po yung ibang mga hindi po taga riyan, maliliwanagan kung totoo po ba yung nangyayari na yan. Ako po yung nagtatanong lang. Problem with water, diba? So, if you want to come to Tacloban, instead of coming with a million criticism, why don't you just come with solutions and let's work together, and that will even make our people happy. Kasi alam mo, ma'am, pag nag-aaway-aaway dyan sa taas, ang kawawa yung mga mahihirap, yung mga nasa baba. Sila ang kawawa dyan. Sabihin natin, okay, ako sinasabi ko na to sa kanila, okay, gagawa ka ng event. Pag nagawa ka ng malaking event, isasara ko yung kalye. Walang hanap buhay yung mga transport group. Lahat yan, walang hanap buhay. Iiyak lahat yan. Pagkatapos, magkagawa ng traffic, magiging marumi, magiging problema na malaki. But, I support freedom of speech. I support all of that. But, I prioritize. If the ones clamoring for an event like that are Taclobanos and they want to use their own facility, why not? I will prioritize it. See? Di po pa mga taga-Tacloban din po yung sasali dyan. Kung sabi nga po ng mga sila, Pangulong Duterte at saka yung iba pong mga hindi po mga Tacloban, ay mga guest speaker lang po. Magsasalita lang po sila. At karamihan po sa mga dadalo dyan, natural po mga taga-Tacloban din. Kung kayo po ay sinusuportahan niyo po yung freedom of expression or freedom of speech, sana po pinayagan nyo. Yun lang po yung akin. So we have to balance this Tulad na sa piyesta nga lang maraming gusto pumarada dito. Sabi ko, hindi pwede tayo magparada araw-araw. Kasi araw-araw, marami mawawala ng hanap buhay. Dito, sa hirap ng buhay ngayon, mawala ng hanap buhay lang yan ng isang araw. Hindi na makakain yan. Talagang yan, talagang isang kayod, isang kain. Ganun talaga. Kaya we have to be careful because it's really the poor that suffer. Ito mga nag-aaway-aaway dyan, mayayaman lahat yan. Hindi po ba dapat nga mas maganda yung gano'n, maraming papasok sa inyo at yung pong namamasada o sabi niyo bumabiyahe at marami po silang kikitain dahil marami pong dadayuhin po yung lugar ninyo at magiging busy po yung mga tao dyan para po kumita sila ng mas malaki. Yan, mayayaman lahat yan. Kahit hindi na maghanap buhay yung mga yan. Walang mangyayari dyan. Pagkatapos, away-away, pag nag-ayusan, nalimutan rin kami. Yun yun Diba? Kaya sinasabi ko sa kanila huwag na natin yan. Alam mo, importante ilagay natin sa isip natin, sa ulo natin, na kailangan natin na burublig kita, as what we say here. Magsama-sama, magtulungan tayo. Ayusin natin to because we have to move forward. We have to really appreciate our differences and look and see and work, using our similarities. That is basically what I always push our people na ganun sana mangyari, di ba? Kaya, I hope that will happen. If you look at the national scene now, I admire the president, ignore all this, I would say, personal insults and just move forward. Move forward. Alam mo, yan ang problema sa posisyon ng presidente. Mahirap na posisyon ng presidente, mahirap na posisyon city mayor. Kasi yan talaga araw-araw 24/7 ka. It's very difficult, but you have to keep things moving and you have to keep things going. Ang problema naman natin sa mga cabinet secretary, napapansin ko, nakikita ko yan,
Alam mo, minsan, sundan na lang ninyo yung mandate ninyo. Sundan na lang ninyo kung anong nakalagay doon na job description ninyo, gawin nyo na lang. Huwag yung kayong naghintay ng antay kay Presidente, tanong kayo ng tanong kung kailangan gawin ito, dapat gawin ito, basta gawin nyo na lang. Di ba? So, things will start moving and, it's like that because, alam mo, in life, if you're afraid to make a mistake, you will never perfect, what you want to do. Kailangan tanggalin mo yan. Magkakamali ka kahit sino Pero habang nagkakamali ka, natututo ka. Importante lang talaga, yung mga mali mo, isaulo mo, aralin mo, at makita naman na hindi naman mauulit. At intelligent naman kayo, siguro naman yung mga mali niyo yun. It's not disastrous. There are mistakes that you can easily correct right away. And you have to move toward that. So, yun nakikita ko na kasi, alam mo, I feel the mayors all over the country. They're just watching what's happening. And the bickering and the fighting is totally useless. It's not helping any of us as mayors. We have to move forward, think how we can enhance the services we can give to our people, but most importantly really is to make sure that we can give their families hope and opportunity. Alam mo, if they see even that little opportunity, then we bring back hope. And we bring back hope, and you see now, that is now where people will love our government and love our country. Exactly. Si Tacloban Teaches, ayan, nakinig kayo sa sinabi ni Mayor, ang dami nating napulot dyan na kailangan matutunan. You were mentioning about the Maharlika Highway. Yan ang kailangan talaga. Na-mention mo rin yung mga cabinet executives, etc. Public Works, halimbawa, NEDA, halimbawa, konektado yan sa ginagawa sa local government. Na-mention mo yung Maharlika. Sino ba nag-design yan? Sino ba may sabi na dyan ilalagay? Did they look into the topography of the individual towns and cities na dadaanan yan? O talagang didesign na lang kasi yun ang pinakamadaling gawin para makaabot dun sa isang lugar? So now we are being taught exactly what you're saying, Mayor, that the national government makes its national plans, but kayo, mga local government officials, you are the recipients of errors that are being committed because hindi talaga nakonsulta yung mga on the ground. Yan, that's one lesson. That's one thing that you taught us. Meron ka rin sinabi tungkol sa yung bickering na yan. Ako, napakahirap talaga pag yan national pastime if you look at the news on a daily basis, Mayor, karamihan ng lumalabas kaagad sa news, sports. Sinong pupunta sa Olympics, sinong nanalo, sinong high jump, ganyan. Ang susunod, mga artista, sino nag-away, sino naghiwalay, sinong ikakasal. Tapos incidentally, yan pumapasok yung sinasabi niyo, Mayor, na ito palang kailangan ng tao sa ganito. So you see, even the way we communicate, kulang-kulang talaga yung may relevance. Now you're teaching us. Yung bickering na yan ang lumalabas. Araw-araw itong mayor ng Bamban na ngayon hanggang sa damit niya pinag-uusapan na kung magkano yung suot niya, magkano yung kwintas niya. May fan club na nga because they want to have a big. So balikan lang po natin yung sinabi ni Mayor Alfred na ang sinabi raw kay Pangulong Marcos, ang kanyang pinatutungkol doon ay yung highway po na dapat daw po yun ang sinasabi ni Pangulong Marcos, yun po yung hindi po nagagawa. Yun po yung pinapatungkol niya, hindi po yung sa rehabilitation ng Yolanda. Ang tanong ko lang po ngayon, kasi sabi po ni Presidente Marcos, just now we started 2 years back. Ibig po ba sabihin yung pong ginagawa na 2 years back, ginagawa na po ba yung highway na yun? Yun lang po ang tanong ko. Kung yun po yung highway na po yung ginagawa,
gusto po namin makakita ng pruweba na kung yun po talaga ang ginagawa. At sino po ba ang mga naging congressman dyan o gobernador na sinabi nyo napakatagal ng panahon na dapat yan ang inuna? Bakit po ba hindi po ba sila nakakuha ng pondo para magawa yan noong panahon na yun na sinasabi nyo na matagal na palang problema yan? Hindi po ba nila nabigyan ng pondo yan para mapaayos? At sabi nyo rin, kaysa nyo na rin ang galing na yung airport na matagal na rin palang problema yan, lagi na lang nagkakaroon ng problema dyan sa airport na yan at hindi masolusyonan ng tama. Sabi nyo na nga, i-ignore nyo na lang. Pero bakit po ganun? Bakit hindi naayos ng tama? So that it would be asleep. But you see, what relevance does it have? Exactly. Ikaw, Mayor, you're teaching us now how all of these things that come out on the national level may not have any relevance to you, to the local government units, and they should be consulted likewise for national programs that affect them. Aside mo yung Maharlika, maliwanag yun. Yung airport, napakahalaga. Ayun po pala yun, Maharlika Highway. Correction po. Yeah. So you see how so many administrations have passed by. Tapos mga presidente, halimbawa, kagaya ngayon, 2 years, yan. So that's the situation. Most of these, really, kaya tama yun eh, common sense is not that common anymore. You know, when they built a highway, when they built those highways, even the bridges, you know, there is a technical description of those roads. Now, when you build a highway, for example, they built it during that time. What is the maximum payload? 40 tons, 50 tons? Now, like in other countries, they have a weigh scale wherein they weigh the truck before they are allowed to pass those roads. Now, so what happens when you have now a truck that's overloaded? Okay, so what they do is overloaded, but the bridge, let's say they built is only good for 25 tons or 15 tons, hintayin na lang natin masira yon. Pag nasira yon, tsaka gagawa tayo na mas malakas at mas matapay. So, basically, yung maintenance aspect, kaya nga sinasabi ko nga, DPWH, ano nangyayari? During President Marcos Sr. time, DPWH madalas ang gumagawa ng kalye. Just like other countries, you know, the Department of Public Works and Highways, sila mismo Ngayon, it's all bidded out. Okay? Kahit maglinis ng kalye, binibid out na rin yan. Anong role ba talaga ng DPWH? Diba? Titignan natin ngayon. So, kailangan mag-move forward tayo eh. Isipin natin, is it still doing its job? Or we now have to modify now? Or maybe even remove? Diba? Sometimes, bakit gano'n eh? Binibid out yun. Kaya gawin ng LGU yun eh. Bigyan mo kami ng pondo, ibibid out ko rin yung highway. Bakit sila? Or tatanong mo rin, dapat ang role ng DPWH gumawa ng master plan. May master plan ka para kung may pondo, alam mo na kung saan ilalagay yung kalye. Maaga pa lang, may pondo dapat sila para gumawa ng master plan, para gumawa ng network of roads in the island of Samar. You see, now, being the Regional Peace and Order Council Chairman, I was focused really on pushing sa kay Presidente at kay Speaker na talagang kailangan pondohan yung mga I would say the road network in the island of Samar. Para naman sa ganoon, maramdaman ng mga paraguma, mga farmers natin talaga na yung tulong galing sa gobyerno, galing sa DA, Department of Agriculture, you know, napupunta talaga sa kanila, umaabot sa kanila, lalo na Department of Health. Yung highway. Bakit sila? Pangalawa, tatanong mo rin, dapat ang role ng DPWH gumawa ng master plan. May master plan ka para kung may pondo, alam mo na kung saan ilalagay yung kalye. Maaga pa lang, may pondo dapat sila para gumawa ng master plan, para gumawa ng network of roads in the island of Samar. You see, now, being the Regional Peace and Order Council Chairman, I was focused really on pushing sa kay Presidente at kay Speaker na talagang kailangan pondohan yung mga
I would say, the road network in the island of Samar. Para naman sa ganoon, maramdaman ng mga paraguma, mga farmers natin talaga na yung tulong galing sa gobyerno, galing sa DA, Department of Agriculture, napupunta talaga sa kanila, umaabot sa kanila, lalo na Department of Health. Diba? Because there are still some towns there that, my God, it will take you 2 days just to walk and to get there to them. And these are big towns. And there are big towns there that, wala pa talagang kakalye. So, kailangan natin ilagay itong development na to. Ako, natutuwa ako pag may ganyan eh. Bakit? Because indirectly, you will see the improvement of the income of Tacloban City is very big once these road networks are fixed. Right? Kasi sa amin din pupunta. Nandito ang hospital, nandito ang universities, nandito yung mga bangko. So, it is important really that magkaroon ng road network to cover that up. That is how the United States progressed when they put interstates all over. And railroad system, yeah. Yes, and it was very accessible already to the people. So these are things na we really have to look at. Kaya ako minsan nalulungkot ako dahil ang dami-dami problema na dapat ayusin. Katulad yan. Tingnan mo yung sa Tacloban, if you look at it, our sales tax, for example, di ba may 12% VAT, yun ang nire-remit sa Manila. O, bilyon-bilyon ang nire-remit ng Tacloban. Pero ilan na ang IRA namin, napakaliit na IRA namin compared to the other cities. Why are cities getting so much IRA? Because they're 4 or 5 times bigger in land area than we are. But if you look at the commerce and the population that we have, it's much bigger. So then really, we have to go back and look into that. Instead of bickering and having all these things na, all this talk, it's sad eh. Kasi, alam nyo, talagang naawa ko pa nakikita ko yung mga mahihirap. Alam mo nangyari nga sa Yolanda naawa ko sa mga tao kahit ilibing yung mga patay nila they could not afford even, and they could not know where to put them and all, and they lost everything. Tapos makikiaway pa ako President Aquino, no? What for? You just move forward and we should grow up that way. There are many things to learn. And there are many things na iba talaga yung nagtutulungan. Ako, kita mo, the ones who, marami dito sa palengke namin, sino yung nagbibigay, nagdadala dito ng mga prutas, nagdadala dito ng mga sa palengke namin, mga tiga-Davao. And it's one way of helping, they're helping us, we're helping them. And this is how it should be. So ako, yun ang point ko. Kaya, sana, marinig talaga yan ang tunay na hinaing ng mga mahihirap. Pwede ba mag-ayos kayo? Puputulin ko na po dito muna yung video at yung pong kabuuan niyan, ilalagay ko na lang po sa description box sa link, yung link po ng video na yan para kung gusto niyo pong panoorin ng buo, pwede po. Muli po, ako po ay gustong magtanong. Sabi mo ni Mayor Alfred Romualdez, ulitin ko lang po yung tanong ko kanina, yun po bang Maharlika Highway po na sinasabi niya na yun po yung pinapatungkol ni President Bongbong Marcos na just now they started? Kasi yun po ang sabi ni Mayor Alfred, na yun po ang pinapatungkol ni President Bongbong Marcos, hindi po yung rehabilitation. Yan po bang Maharlika Highway na po yan, yan po ba inumpisa na? Yung po mga taga PWH dyan, pwede po ba kayo magbigay ng pruweba na yan po ba inumpisahan na? O ba't po ba hindi nyo pinaprioritize niyan? Ano po ba ang dahilan? Pwede po kayong sumagot. Kaya po, challenge ko rin po yung mga taga-Tacloban. Kung sakali mapanood nyo itong video na to, magkomento po tayo. Magkomento po kayo kung kailan nyo po mapanood to. Ibigay nyo po yung ang saloobin para po kami maliwanagan na hindi po natagarian. At sabi ko nga, wala po ako sa posisyon para magkomento ng mas mahaba dyan. Marami po siyang binigay na tama na suggestion o meron po siyang marami pong binigay na magagandang saloobin si Mayor Alfred Romualdez. Maganda po yung mga sinasabi niya at yun po mga kinomento ko dyan, yun lang po yung akin. Yun lang po yung gusto ko lang po magtanong at maliwanagan. At sana po maintindihan niyo ako. Kung meron po akong mga
kung meron po akong pagkakamali na hindi nyo nagustuhan, i-correct nyo po ako. Ako po ay makikinig. Kaya po, sa lahat po ng makapanood ng video na ito, muli, kayo po ay inaanyayahan ko na magkomento. At so hanggang dito na lamang po itong video natin sa inyo po lahat. Kung kayo po ay mapadpad sa channel na ito, mag-subscribe, click po ang notification bell, i-like at i-share na rin po itong ating video para po maraming makapanood. Muli po, maraming po salamat. Mag-iingat po kayo. Paalam. Adios.